Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Last Seen Alive na napalabas noong 2022. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa matinding pagtatanong ng detective na si Roy Patterson sa isang lalaki sa loob ng sasakyan. Taglay ang matinding determinasyon, si Roy ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng isang babae, na pinaniniwalaang walang pakundangan na dinukot ng individual na ito sa sikat ng araw. Matapos ang ilang pamimilit, malamig na ipinagtapat ng lalaki na siya ay patay na, 8 oras bago ang insidenteng ito, ang mag-asawang Will at Lisa Span ay papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Medyo tense ang atmosphere dahil nagpaplano na ang mag-asawa na magpahinga sa kanilang relasyon dahil sa kamakailang pag-iibigan ni Lisa at sa kanyang pangkalahatang dissatisfaction. Si Will, na ayaw talagang magpahinga, ay pinigilan ang kanilang pagdating sa pamamagitan ng pagtungo sa gasolinahan upang punan ang kanyang sasakyan. Huminto siya at sinabihan si Lisa na magbakasyon o magmaneho pabalik sa kanilang lungsod sa halip na ihatid siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit iginiit niya na kailangan niya ang pahinga na ito upang pag-isipan ang kanilang relasyon at ang kanyang sariling damdamin para sa kanya. Habang abala si Will sa pump, pinili ni Lisa na makipagsapalaran sa loob ng convenience store. Sa banyo, tumunog ang kanyang telepono na may mensahe mula kay Clint. Ang lalaking nakasama niya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos bumili ng isang bote ng tubig, lalabas na sana siya nang may tumawag sa kanyang pangalan, saglit na nakakuha ng kanyang atensyon. Lingid sa kaalaman ni Will, na nananatiling nakatutok sa gawain, hinaranggan ng isang truck ang aming tanawin sa pinangyarihan. At nang gumalaw ito, parehong si Lisa at ang misteryosong individual ay naglaho. Matapos lagyan ng gasolina ang kanyang sasakyan, nitiigang naghihintay si Will sa pagbabalik ni Lisa. Habang tumatagal ang mga minuto, lalong lumalakas ang kanyang pag-aalala. Tinitingnan niya ang convenience store at ang banyo, ngunit walang bakas ng kanya. Paglapit sa cashier, tinanong niya kung nakita niya ang kanyang asawa. Kakaiba, kahit na halatang pinagsilbihan siya ng cashier kanina, hindi raw niya napansin ang isang babaeng tumutugma sa paglalarawan ni Lisa. Sa lumalaking pagkabalisa, lumabas si Will at idinial ang numero ni Lisa. Nakilala lamang ng kanyang voicemail. Galit na galit, sinisigaw niya ang kanyang pangalan at sinusuklay ang lugar ng gasolinahan, ngunit wala siya saan man. Sa kalaunan, nagpasya si Will na tumawag sa pulisya upang iulat ang kanyang nawawalang asawa, kasama si Detective Roy Patterson na tumatawag sa kanyang tawag. Tiniyak ni Roy sa kanya na magpapadala siya ng isang opisyal o maaaring dumating mismo, na hinihimok si Will na manatili sa gasolinahan. Ngunit, dahil sa gulat at takot, nagpasya si Will na magmaneho sa bahay ng mga magulang ni Lisa. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng isang naguguluhan na sina Anna at Barry Adams, na umaasang darating ang kanilang anak na kasama niya. Matapos sabihin sa kanila ang sitwasyon, inutusan sila ni Will na manatili kung sakaling bumalik si Lisa at iminumungkahi na makipag-ugnayan sila sa kanyang mga kaibigan sa malapit upang makita kung maaaring kasama niya ang sinuman sa kanila. Pagkaalis ni Will, mabilis na nag-dial si Barry sa pulis. Dahil sa maling pag-uugali ni Will, nakita nilang naghihinala siya at nag-aalangan silang magtiwala sa kanya. Bumalik si Will sa gasolinahan at may flashback tungkol sa nakaraan. Noong unang iminungkahi ni Lisa na magpahinga na sila, nakakadismaya ito kay Will at nagsimula silang magtalo. Ang sabi ni Will ay dahil hindi natupad si Lisa sa kanilang pagsasama. Habang sinasabi lang ni Lisa na wala na siyang nararamdaman para kay Will, pero hindi niya alam kung bakit. Sa kasalukuyan, bumaba si Will sa kanyang sasakyan para batiin si Detective Roy. Sino ang sa wakas ay dumating sa gasolinahan. Ipinaliwanag niya na halos 1 oras at kalahati na mula nang mawala si Lisa, at hindi rin alam ng kanyang mga magulang kung nasaan siya. Pumasok ang mga lalaki sa loob ng mart para hilingin sa cashier na si Oscar na ipakita sa kanila ang security footage. Sinabi ni Oscar na 2 linggo nang hindi gumagana ang kanilang mga kamera, kaya nagpasya si Roy na maghanda ng Amber Alert para hanapin si Lisa. Kinuha niya ang bag at computer ni Lisa, sinabihan si Will na manatili, at nagmaneho. Habang tumitingin sa paligid, napansin ni Will na talagang nagre-record pa rin ang isang security camera sa labas. Muli siyang pumasok sa mart at hiniling na ibigay sa kanya ni Oscar ang mga tip. Matapos mabugbog, sa wakas ay sinabi ni Oscar kay Will kung saan ipinapakita ang recording, at kinuha ni Will ang buong makina bago magmaneho papunta sa istasyon ng pulisya. Ibinigay niya ang mga security tape kay Roy, na humihiling sa departamento ng IT na pag-aralan ang footage. Nakita nilang sa wakas ay sinalubong si Lisa ng isang hindi kilalang lalaki, ngunit tila kilala niya ito habang patuloy na nakikipag-chat sa kanya.
Sinenyasan siya ng lalaki na sundan siya sa kanyang sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Mukhang paakay na si Lisa sa kanyang sasakyan bago pa sila naharang ng malaking truck. Nang tuluyang umalis ang truck, wala na si Lisa at ang sasakyan. Kinuna ni Will ng litrato ang sasakyan ng lalaki bago siya pinapunta ni Roy sa ibang kwarto para tanungin. Nagsimula si Roy sa mga pangunahing tanong, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga problema sa pag-aasawa ni Will at Lisa. Nadismaya at nabalisa si Will, sinabi na dapat nasa labas si Roy para hanapin si Lisa, sa halip na tanungin ang mga walang katuturang tanong na ito. Gayunpaman, sinabi ni Roy na hindi niya maaaring palampasin ang posibilidad. May kinalaman ang Will na iyon sa pagkawala ng kanyang asawa. Tinanong pa niya si Will kung ang kanyang trabaho bilang isang matagumpay na developer ng ari-arian ay magdadala ng anumang mga kaaway na maaaring gustong dukutin ang kanyang asawa. Lalong nadidismaya sa patuloy na pagtatanong ni Detective Roy, at pagtiyak na malaya siyang makaalis, bumalik si Will sa tahanan ng mga magulang ni Lisa. Ipinakita niya sa kanila ang larawan ng hindi pamilyar na lalaki at ng kanyang sasakyan. Sa kanyang sorpresa, kinilala ng mag-asawa ang lalaki bilang Knuckles, isang handyman na paminsan-minsan nilang ginagamit, at nagkataon na kaibigan din ni Lisa noong bata pa siya. Naalala ni Anna na nakita niya ang kotse sa isang lokasyon na tinutukoy niya bilang kay Morrison. Gamit ang bagong lead na ito, dumiretso si Will sa Morrison's, habang nililinlang si Roy sa isang tawag, na sinasabing nagmamaneho lang siya ng walang patutunguhan sa paligid ng bayan. Nang ipaalam sa kanya ng kanyang GPS na dumating na siya, bumaba si Will sa kanyang sasakyan, humawak ng crowbar, at lumakad sa kakahuyan patungo sa isang bakod na kahoy. Mula sa mga bitik ay nakikita niya ang kotseng hinahanap niya, kaya pumasok siya sa property at napansin niyang galit si Knuckles na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Tahimik na pumasok si Will sa trailer at binyantaan si Knuckles gamit ang kanyang crowbar para sabihin sa kanya kung nasaan si Lisa. Nang hindi sumagot si Knuckles, binugbog siya ni Will hanggang sa tuluyang aminin ni Knuckles na iniwan niya si Lisa sa isang lalaking nagngangalang Frank at dadalhin niya si Will sa lugar ni Frank Kong. Titigil siya sa pambubugbog sa kanya. Pagkatapos, kumuha si Will ng baril mula sa trailer ng Knuckles bago gumamit ng duct tape para itali ang mga kamay ni Knuckles at bumulong sa kanya. Pilit na inilalagay ni Knuckles si Knuckles sa trunk ng kanyang sasakyan at nagmaneho sa direksyon kung saan natukoy ni Knuckles ang lokasyon ni Arthur. Gayunpaman, habang nasa daan, binabandera siya ng isang pulis dahil sa bilis ng takbo. Inutusan ni Will si Knuckles na manatiling tahimik habang sinusubukan niyang kumilos ng natural sa harap ng opisyal. Gayunpaman, lumalala ang mga bagay kapag inutusan ng opisyal si Will na lumabas ng sasakyan upang siyasatin ang Trump. Si Will, sa isang sandali ng desperasyon, ay tumakas sa kalapit na kakahuyan. Samantala, bumalik si Roy sa gasolinahan upang hanapin si Oscar, ngunit lumiliko na pala ang shift at ibang tao na ang cashier ngayon. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng mga magulang ni Lisa upang magtanong tungkol kay Clint, na sinabi ni Anna na hindi na nakikita ni Lisa. Ipinaalam sa kanila ni Roy na ang huling 3 email na ipinadala kay Lisa ay mula kay Clint, na patuloy na nagmamakaawa na makita siyang muli kahit na hindi siya tumugon. Gayunpaman, walang kaina-hinalang lumalabas ng imbestigahan ng pulisya si Clint. Nang hilingin ni Barry na kumilos ang tiktik upang mahanap ang kanyang anak na babae. Sinabi ni Roy na talagang walang ebidensya ng isang krimen batay sa kanilang natuklasan sa ngayon. Bumalik sa kakahuyan, nagawang iwasan ni Will ang mga pulis at nagpasya na magpatuloy patungo sa lugar ni Frank sa paglalakad. Sinusundan niya ang tunog ng mga putok ng baril at natagpuan ang kanyang sarili sa isang maliit na sementadong kalsada. Nakatagpo siya ng isang ATV. Ngunit nang subukan niyang iyon ito, binalaan siya ng matipunong lalaki laban dito at tinanong kung sino siya. Nagpanggap si Will na gusto niyang makipagnegosyo kay Frank at kilala niya si Frank mula sa Knuckles. Ang matipunong lalaki ay tila hindi kumbinsido, ngunit pagkatapos ng ilang magandang pagkilos ni Will at Frank na hindi sumasagot sa mga tawag sa radyo ng lalaki, hinayaan niya si Will na magpatuloy sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Frank. Ang lugar ni Frank ay lumabas na isang buong compound na puno ng mga adik sa droga at mga nagbebenta ng droga na nagluluto ng droga. Palihim na lumibot si Will sa compound hanggang sa huli niyang makita si Frank habang nag-uutos ang lalaki sa paligid ng kanyang mga alipors. Patuloy sa paglusot si Will habang hawak ang kanyang baril hanggang sa mapunta siya sa isang garahe. Nahuli siya ng isang lalaki sa loob ng kotse, ngunit nagawa niyang bugbugin ang lalaki hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa kanyang sorpresa, nakita niya si Oscar, na pagtantong kaanib siya sa mga tauhan ni Frank. Kinuha niya ang natamba na baril ng lalaki at nagpatuloy patungo sa direksyon ni Oscar.
Ang kanyang landas ay humahantong sa kanya sa isang kamalig na tila ang sentro ng produksyon ng droga. Bagamat hindi niya sinasadyang makatagpo ang isang manggagawa, mabilis siyang nasupil ni Will. Sa kalaunan, napunta si Will sa pangunahing silid na puno ng mga bar aisles ng mga paputok na materyales. Nang samantalahin ang angkop na sandali, pumasok si Will sa silid, itinapat ang kanyang sandata kay Frank at isa sa kanyang mga alipors, si Larry. Hinihiling niyang malaman kung nasaan si Lisa, ngunit nagkunwaring kamangmangan si Frank. Dahil sa naiinip na, inutusan sila ni Will na buksan ang lalagyan, sa paghihinala na maaaring nasa loob si Lisa. Gayunpaman, habang binubuksan ni Larry ang mga pinto, hindi inaasahang pinaputokan ni Frank si Will. Gagantay si Will, pinatay si Larry. At isang mabangis na labanan ang sumunod kay Frank. Sa pag-iwas sa mga bala, ang kamalig ay nagiging isang nakamamatay na. Kalituhan ng tagwan. Nang muling nagpaputok si Frank, nakita ng pabalik na putok ni Will ang marka nito na siyang ikinasugat ng kamatayan. Sa labis na pagkadismaya ni Will, wala siyang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Lisa. Sa paglabas ni Will sa kamalig, hindi niya alam na ang putokan ay nagdulot ng apoy malapit sa pool ng mga kemikal. Matapos iwaksi ang mga natipon na junkies, nakita niya si Oscar na umuusbong mula sa kamalig. Bumubunot sila ng kanilang mga baril sa isa't isa, ngunit sinabi ni Oscar na hindi siya sangkot sa pagkidnap kay Lisa. Isang hindi mapakali na tigil-tigilan ang nabuo, habang parehong ibinababa ang kanilang mga armas. Inihayag ni Oscar na alam niya ang lokasyon ni Lisa, ngunit humihingi ng 20,000 bilang kapalit. Si Will ay may pag-aalinlangan, ngunit nang iharap ni Oscar ang telepono ni Lisa bilang patunay, malungkot siyang sumang-ayon sa deal. Nang nagtatalo ang dalawa tungkol sa pagbabayad, biglang pumutok ang kamalig sa napakalaking pagsabog bunga ng munting sunog kanina. Bumalik sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Roy ng update tungkol sa insidente na kinasasangkutan ng opisyal na nagpahinto sa kotse ni Will. Kaagad, nagsimula silang mag-set up ng perimeter. Di nagtagal, lumapit si Roy sa pinangyarihan ng krimen kung saan nakakulong si Knuckles sa backseat ng isang patrol car. Sa kasalukuyan, mahigpit na iniihaw ni Roy si Knuckles tungkol sa pagkidnap kay Lisa. Na-flashback si Knuckles, naalala kung paano niya na-corner si Lisa sa gasolinahan, pagkatapos ay hinayla siya ng kutsilyo at inagaw siya. Pero face-to-face with Roy, he's playing it tough, flat out denying everything. Pero wala si Roy. Hinarap niya si Knuckles, pinagbabantaan siyang magsalita o gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang miserableng buhay sa kulungan. Sa wakas ay nabali si Knuckles, na nagpahayag na si Lisa ay patay na. Lumalabas na ipinaalam ni Knuckles kay Frank ang tungkol sa mga plano ni Lisa na umuwi, na nagmumungkahi na maaari nilang kidnapin siya para sa isang mabigat na pantubos, dahil sa kayamanan ni Will. Mas maaga sa araw na iyon, nang hindi inaasahang makatagpo ni Knuckles si Lisa sa gasolinahan, pabigla-bigla niyang ginawa ang plano at dinala siya sa compound ni Frank. Gayunpaman, galit na galit si Frank na dinala ni Knuckles si Lisa sa lugar ng kanilang operasyon sa droga, kaya inutusan niya si Knuckles na hamukay ng butas para sa katawan nito. Sa takot para sa kanyang sariling buhay, hindi pinansin ni Knuckles ang utos at tumakas sa eksena. Pagkatapos makinig sa kwento ni Knuckles, pumunta si Roy at ang pulis sa compound ni Frank para patayin ang apoy at arestuhin ang mga tauhan ni Frank. Si Will, na nakaupo sa tabi ng sasakyan ng pulis, na gulong-gulo dahil sa pagsabog, ay tumayo upang batiin si Roy. Nang tanungin niya si Roy kung arestuhin siya dahil sa pagkidnap kay Knuckles, sinabihan lang siya ni Roy na manatili. Naglakad-lakad si Roy sa likod ng isa sa mga gusali at nakakita ng isang butas na kasing laki ng tao na natatakpan ng ilang metal. Siya ay kalahating inaasahan na matuklasan ang labi ni Lisa sa pag-angat ng metal, ngunit sa halip, ang hukay ay walang laman. Habang naglilibot si Will sa lugar, nahuhuli ang kanyang tainga sa malayong mga bulungan. Kasunod ng tunog, natisod niya si Lisa, na nakakulong sa isang maliit na barong-barong. Matapos siyang palayain, desperado siyang takasan ang bangungot na ito. "Iuwi mo na ako," bulong niya. Walang pagdadalawang isip, niyakap siya ni Will sa kanyang mga bisig, at dinadala siya palayo sa kakilakilabot. Ngayon pabalik sa bahay ng mga magulang ni Lisa, nakatayo si Will sa driveway nang dumating si Roy pagkatapos hawakan ng kaso. Binanggit ni Roy na alam nilang binaril ni Will ang ilang mga tao sa compound, ngunit nagpa siya. Siyang hayaan ito at hindi hulihin si Will. Nagtatapos ang pelikula kay Lisa, na humawak sa kamay ng kanyang asawa at nag-imbite sa kanya na pumasok sa bahay kasama niya, na nagpapahiwatig na hindi sila nagpapahinga pagkatapos ng lahat. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.